Narito ng ating pakabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Nakiusap nga itong si Lynette dito kay Giselle na gusto niya daw kausapin itong si Dax dahil may mga katanungan daw ito na dapat sagutin dito ni Dax. At dito naman na tinawagan agad ni Giselle itong pulis na may hawak sa kaso dito ni Dax at kung papayag nga bang itong si Dakanay na makipagkita dito nga kay Ma'am Giselle. At maya-maya din ay nakatanggap ulit ang tawag itong si Giselle at ibinalita sa kanila na pumapayag na nga daw itong si Dakanay na makipagkita kay Giselle at nga po ito na sana si Giselle lang pwede kumausap sa kanya. Samantala, naiabot na nga dito ni Dax itong bulaklak para kay Zoe. At dito nga na tila kinikilig itong si Zoe sa pagkakala na galing kay Dr. Antonio Locke ang nasabing bulaklak. Subalit na dumating itong si Dr. Antonio ay tinanong naman dito ni Zoe sa kanya galing ito. At dito naman ay tinatanggi ni Dr. Antonio na hindi daw siya nagbibigay ng bulaklak. At sa inis ni Zoe ay itinapon niya itong bulaklak at kinuha naman ito ni Dr. Prado. At nang makalabas nga itong si Zoe ay nakita ni Dakanay na papunta itong parking area kung saan ay sinundan niya ng palihim itong si Zoe at doon nga na kinumpronta ni Dakanay itong si Zoe na baka nakakalimutan ito na may atraso pa itong si Zoe sa kanya. At sakto naman na papasok na sana ng Apex itong si Justin ay dito niya nakita itong si Zoe at itong lalaki at hindi na mumukha ni Justin dahil nakatalikod na ito at sa tingin niya na parang boyfriend daw ito ni Zoe at nagtanong itong si Justin sa mga kaibigan ni Annalyn dahil sila daw ang mga marites sa Apex kung may boyfriend daw itong si Zoe at sinabi daw nila na wala naman daw dahil kanina lang may nagbibigay daw ng bulaklak at tila may bumubulong dito kay Justin na hindi naman daw ito boyfriend ni Zoe. Samantala, dito na nga na matagumpay na naisagawa ni Moira itong kanyang plano na inutusan niya itong si Ninang na ipaligpit itong si Dax. At agad naman na pinakilos agad ni Ninang ang tauhan niya sa labas upang puntahan ang nasabing witness dito ni Moira at dito na sinabi ng witness na ito na nakikita na daw niya itong target at sakto naman na nakipagkita itong si Lynette dito nga kay Dakanay at nang magkaharap nga sila dito naman na nasampal muna ni Lynette itong si Dax at sinabi na dapat daw ay hindi lang pagkakulong parusa na dapat sa lalaking ito at dito naman napansin ni Dakanay ang isang waiter na may bitbit na isang baril at dito nagulat itong si Lynette at sinundan naman dito ni Annalyn itong kanyang ina na dahil nag-alala nga ito na pupuntahan niya nga itong si Dax kung saan siya magiging star witness dito nga ni Moira. At pati itong si Annalyn ay nagulat din sa pagtayo nga dito ni Dakanay dahil nakita niya itong isang lalaki na may hawak ang baril at sigurado ito na siya nga ang punteriya. At agad siyang nakaalarma, tumayo at sinabi dito kay Lynette na kinakailangan daw lumapa. At pati na rin ditong si Annalyn Santos at bago nga dito nangyari ay nakatawag pa itong si Moira kay Zoe at ibinalita na ngayong araw na lamang daw huling masisilayan itong si Dakanay at kung sasurtihin daw sila baka pati itong si Lynette at Annalyn ay mabura na sa kanilang landas. Yan natin tutukan bukas sa abot kamay na pangarap.